Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Para merong, yan. Sabi ko na may bumaliktad pa eh. Alright. So, ayan. So, yung mga paunang mensahe ninyo, we have surrender. Sabi dito, surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. Parang sumabay na lang kayo sa agos ng buhay. Just go with the flow. Okay? Just surrender to the divine. Surrender to the natural ebb and flow of life. Okay? Wag na nating ipilit. Alright? Huwag na natin ipilit kung ano yung resulta na gusto natin, kung ano yung outcome na gusto natin. Let's just surrender it to God. Okay? Bahala na siya. Allow the universe to unfold the things, no? Situations na nakatakdang mangyari. Okay? Huwag na nating ipilit ang gusto natin. Inner world, your external world is a reflection of your inner world. Ayan. So, kitang-kita natin yan, no? Siguro maraming beses na masasabi mo na tama, no? Tama talaga. Kasi kung ano yung iniisip natin, yun ang nagiging actions natin. At kung ano yung actions natin, anong ginawa natin, yun syempre makikita natin sa 3D reality. And in the end, mapapansin mo, no, na kung ano yung idea mo, yun ang makikita mo. 'Di ba? Yun ang ginawa mo, yun ang makikita mo sa inyong 3D reality. Kaya importante na lagi nating iisipin kung ano ang positibo lang para yun ang gagawin natin. Yun ang makikita natin na magmamanifest sa ating 3D reality. Okay? Kaya hindi tayo magsisisi, 'di ba? Na kung ano ang nangyayari sa ating outside world, kasi yun ang minsan inisip natin, yun ang minsan laman ng isip natin. So we have patience, be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Okay, so this is a panawagan sa inyo na maging practice patience. Okay, always practice patience and allow destiny to unfold at its own pace. So parang meron ding itong relationship dito kay surrender energy. Na dapat maging pasensyoso at pasensyosa tayo, and let's just allow destiny to unfold, no? Situations, mga bagay na nakatakda na mangyari, rather than kontrahin natin ito, or rather than ipagpilitan natin ang gusto natin. Kasi if it's not meant for us talaga, if it's not meant to happen, kahit ano din gawin natin, hindi rin naman yun mangyayari, di ba? So it's just a waste of time and energy. Kaya, surrender na lang tayo. Okay? Hayaan na lang natin ang universe ang bahala, no? Na mag-unfold ng mga bagay-bagay sa buhay natin. So, we have Carrot, Virgo, napakaganda. There is an opportunity or windfall coming in. So, this could be a windfall of money na dadating. So, meron ditong perang pwedeng sumupot na lang. Meron ditong perang basta-basta na lang lalapit at dadating, no, sa buhay natin. And there is also opportunity, no? Yung opportunity na to is financial opportunity for sure. Yun na napipick up ko dito, na siyang maghahatid sa inyo ng kaperahan. Siyang maghahatid sa inyo ng abundance and prosperity. And older woman, you may be dealing with an older woman, or baka meron kayong relationship dito sa older woman. Pwedeng blood relationship, diba? Pwedeng lola ninyo kasi ito. Pwedeng nanay ninyo ito, or auntie ninyo, diba? So, this could be anyone, no, sa buhay ninyo. But definitely, you have dealings, no, or transactions, or may mga pag-uusap dito na magaganap between you and this older woman. Okay? So, what else? We have career. You may be focusing on career sa ngayon. Baka ito yung magiging first priority sa ngayon, ano? Aside from your health, aside from yourself, siguro yung first priority ninyo is yung career ninyo. We also have Chairfield, someone new is entering your life. Merong someone, may bagong tao na dadating sa buhay mo. May bagong taong papasok sa buhay mo. Baka bagong kaibigan yan, bagong manliligaw, di ba? Baka merong
mag-aasawa sa inyo, kaya may bagong papasok, 'di ba, sa pamilya, additional member ng pamilya, meron siguro kayong kapatid or kapamilya na mag-aasawa din, or pwedeng may bagong baby, no? Maybe you are welcoming a new baby in the family. So we have funnel. This is the period of frustration, no? May mga bagay dito na very frustrating para sa iyo, mabubwisit ka, maiinis ka, but kung ano man ang mga pangyayaring yan, there are lessons, no, that you will learn from this. May mga matututunan ka rito, no, sa mga pangyayaring ito. So what else? We have Cain. Mag-iingat din kayo, no? Pay attention to your health. Okay? Mag-iingat kayo sa inyong kalusugan. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Mahirap na, 'di ba? Kapag meron tayong sakit or meron tayong mga physical ailments na iniinda, you know, and yung health na to, pwede rin ang mental health din ang kailangan din ninyong isipin, asikasuhin, 'di ba? Make sure that nandoon kayo sa puntong maayos ang lahat para yung pakiramdam ninyo, yung isip ninyo, at ang physical health ninyo ay maayos din ang pakiramdam. Okay? So, take care of yourself. Okay? Take care of yourself. Unahin mo muna yung inyong kalusugan over anything else. Okay? Kasi kahit marami kayong gustong gawin, marami kayong ideas, pero mahirap din ninyo yan magawa. Mahirap din ninyo yang mahirap din yan na dalhin ninyo sa realidad. Kasi kung paano ninyo gagawin din yan, 'di ba? Kung may sakit kayo or kung hindi kayo komportable sa nararamdaman ninyo physically or mentally, hindi ba? Kaya dapat yung pina-prioritize talaga kalusugan. Okay? Prioritize your health, your overall health, right? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.